Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong araw ng linggo na kanyang itinalaga at binigay sa atin upang tayo po muling magkasama-sama, magkatipon sa layunin na siya po ay ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sa ating pong pag-umpisa, tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay aawit para sa Panginoon. Awitin po natin ang tatlong bagong awitin. Una ay Jesus the Lord. Ang pangalawa po is What Love My God. And for our third song, There Is One Gospel. I hope pinakita po ninyo sa ating GC para makasama po kayo. Amen. For our first song, if Jesus is the Lord. Sabi po sa Philippians, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Will bow.
magpapahayag ng mga matitibay na katotohanan mula sa salita ng Diyos. This time, magiging po natin, What Love My God.
stand and sing, There is One Gospel. Pinakamataas, pinakamapagmahal, puspos ng habag at biyaya, at ang mga kamay ay malakas at hindi maiksi. Ito'y kayang abutin ang sinuman sa anumang kanyang kalagayan, basta't siya'y nasusumpungan sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Walang kasalanan ang hindi mo kayang magapi ng iyong banal na dugo. Bagkus,
Nakamtan mo na ang katagumpayan, O Diyos, sa magitan ng aming Panginoon Yesus, doon sa krus ng Kalbaryo. At ang diablo ay natalo na. Kung kaya't ngayon, ang diablo ay nagagalit sapagkat hindi niya kayang pigilin, lalo higit ang inyong kaharian, ang inyong ebanghelyo, ang inyong mga salita. Sa magitan ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu, na siyang nagbibigay kakayahan sa mga binhi ng iyong salita na naitatanim sa mga puso ng tao upang ito ay magkaroon ng buhay, upang ito ay tumubo, lumago, magbunga ng mga katwiran sa inyong harapan. O Panginoon, maraming salamat po. Tunay na napakadakila mo, O Diyos. Hindi lang sa araw-araw naming pamumuhay kung saan kinakatagpo mo ang aming mga suliranin, kabigatan, problema, maging ang aming mga pangangailangan, Panginoon, sa pinansyal, sa emosyonal, at maging sa pang-araw-araw, Panginoon. Ang lahat ay ibinibigay at ibinubuhos mo sa amin ng masagana. Bagamat wala kami ng mga material na bagay, katulad ng maraming mayayamang tao dito sa sanlibutan ito, subalit, O Diyos, kami po ay may kakontentuhan sa inyong harapan sapagkat wala sa material na bagay, wala sa mga bagay ng mundo masusumpungan ang aming kagalakan at ang aming kaligayahan, sapagkat ang aming kagalakan at ang aming kaligayahan, Panginoon, ay hindi kayang ipagkaloob ng sino man dito sa mundo at ng kung ano paman material na bagay na kung saan nangangako ng mga pansamantalang kasiyahan, subalit ito'y pagdakay nawawala rin, Panginoon, at napapalitan ng kapighatian at kabigatan at kalituhan. Subalit ang aming kagalakan na nasumpungan kay Kristo Jesus at sa inyong ebanghelyo, O Diyos, ito po'y kagalakang hindi kayang alisin at nakawin ng sanlibutan. Ito po'y kagalakang hindi nawawala. Ito po'y kagalakang na nanatili magpakailan pa man. At dito sa kagalakang ito, kami po ay laging nakatingin at sumasandig. Ano man ang pagdaanan naming pagsubok, pag-uusig, kahirapan, Panginoon, pagdurusa, ano man ito, ang kagalakan namin na nananatili kay Kristo. Sapagkat ang diablo at ang mundong ito, ang kaya lang nilang pinsalain sa amin ay ang aming makamundo o ang aming makamundong katawan, Panginoon, ang aming laman. Ito lang ang kanilang kayang pinsalain, Panginoon. Subalit ang aming mga espiritu at ang aming mga kaluluwa ay nakatago kay Kristo. At magpakailan pa man ay ito po ay hindi na kayang kunin at agawin ng diablo, Panginoon. Ito po ay nasa inyong kamay. Ito po ay nasa inyong pangangalaga. Kung kaya't hindi kami naniniwala, Panginoon, na ang pagliligtas mo ay nawawala sa isang tunay na niligtas mo, sapagkat ikaw ang nag-iingat nito at hindi po kami. Purihin ka, maging sa mga awit na aming inawit, Panginoon, na naghahayag ng mga katotohanan ng inyong mga salita. Salamat po sa mga gumawa ng awitin ito. Salamat sa mga salita na ibinigay mo sa kanila. Maging sa mga melody, Panginoon, na kung saan nagkakaroon kami ng kasiyahan at kagalakan sa pag-awit sa iyo. Hindi lang dahil sa maganda ang melody nito, ang tugtog nito, kundi lalo higit ang mensahe nito na nagpapahayag ng katotohanan ng iyong mga salita.
tunay na isang araw sa iyong pagbabalik, Panginoon, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng dila ay ikukumpisal na si Kristo ang tanging Panginoon magpakailanpaman. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kaibigan na habang hindi pa po kayo bumabalik, ay magkaroon na po sila ng pagkilala sa kanilang mga buhay, sa aming Panginoong Hesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Sapagkat kung ang aming Panginoon ay babalik na, at doon sa araw pa lang nila yun, iluluhod ang kanilang mga tuhod at ikukumpisal sa kanilang mga bibig na si Kristo'y Panginoon, ay magiging huli na ang lahat. Sapagkat ang Panginoon ay ang aming Panginoon ay hindi babalik bilang tagapagligtas, kundi bilang hukom ng lahat ng sumusuway sa kanyang ebanghelyo. Sa umagang ito, O Diyos, ay pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pagtitipong ito na iyong binigay sa amin. Salamat po sa bawat isa na naghanda ng maaga upang makaparito, makasama, makaisa ang mga kapatid, ang bawat isa, lalong higit ikaw, O Diyos, sa iyong presensya sa magitan ng iyong mga pangyarihang banal na Espiritu. Isang linggo na naman po ang lumipas na puno-puno ng iyong mga pagpapala, pag-iingat at paggabay. Isang linggo na kung saan ang iyong kamay ay walang hinto, walang tigil, na kumikilos, nagtatrabaho, gumagabay, umakakay sa aming mga buhay. O purihin ka, O Diyos. Kami nandito nananatili at papatuloy dahil sa iyong biyaya at mapagpalang kamay. Wala kaming anumang mayascry sa aming mga sarili na dahilan kung bakit kami nandito pa maliban sa iyong biyaya na nagtutulak sa amin, sa iyong biyaya na nagbibigay kalakasan at kakayahan sa amin, sa iyong biyaya, O Diyos, na nagtuturo at nagbibigay ng kalinawan sa amin pagdating sa iyong kalooban, sa iyong kaharian, at sa iyong mga utos. Salamat sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat. Salamat sa mga anak mo na patuloy na nagsusumikap para ikaw ay mabigyan ng kalugdan sa araw-araw, mabigyan ng kasiyahan sa aming pagsunod. Panginoon, salamat po sa mga buhay ng iyong mga anak, sa kabila ng kanilang maraming mga pagsubok, sa kabila ng kanilang maraming suliranin, O Diyos, ay hindi po sila nagpapagabi, bagkus sila po sa inyong biyaya ay nagpapatuloy, sumusulong, Panginoon, at hindi tumatalikod, sapagkat ikaw lang ang aming pag-asa, O Diyos. Ikaw lang ang aming kalakasan. Ikaw lang ang aming matibay na sandigan. Ikaw lang ang aming tunay na maaasahan. Ikaw lang ang katugunan sa lahat ng aming suliranin. Lalo higit, Panginoon, sa suliranin namin sa kasalanan. Ikaw lang, Panginoon, ang magbibigay ng katagumpayan sa amin. Kaya kung tatalikod kami, kung kami ay lalayo, ano ang madadatnan at maabutan namin? Ang sanlibutan. Ang sanlibutan na kung saan ang tanging iniaalok ay huwad na kasiyahan, huwad na katuwaan, huwad na kalakasan, at ang dulo nito ay walang kabuluhan, Panginoon, kalungkutan, kabiguan, at pagkawasak dahil sa gawa ng Diablo, sa pita ng mata, sa pita ng laman, at sa kapalaluan ng buhay. Kaya Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak na patuloy na nagsusumikap na magtapat sa inyo. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay, ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa,
at kayo ang magbigay ng kalakasan at gabay sa bawat isa. Kayo ang magbigay ng wisdom sa amin sa lahat ng aming pinagdadaanan at hinaharap, na ito po ay aming malagpasan ng nakalulugod sa inyo. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kayo ang patuloy na humipo at magbigay ng kagalingan sa kanilang mga nanghihinang katawan. Pagpalain po ninyo kung meron man ang mga gamot na kanilang iniinom, na ito po'y maging epektibo sa kanilang mga karamdaman. Dahil, O Diyos, higit sa gamot, higit sa doktor, higit sa ospital, Ikaw ang aming nagbibigay lunas sa aming mga karamdaman. Sa mga bagay na ito ay nagiging instrumento niyo lamang sa ikagagaling ng aming mga karamdaman. Nais ko pong itulog sa inyo ang aking asawa sa kanyang pagtitake ng mga gamot, na patuloy, Panginoon, magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Tulungan niyo rin ang iba na may mga konting kubo, konting sipon, konting sama ng katawan, at yung iba na mayroon din mga karamdaman na hindi po namin batid, maging sa aming mga mahal sa buhay. Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Nais din po namin alalahanin, O Diyos, si Madam Cecil, ang asawa ni Pastor Bart, sa kanya pong breast cancer, Panginoon, na ito po ay idinudulog po namin sa inyong habag at biyaya, na inyong pong panghawakan at nawa ang karamdaman ito, Panginoon, ay walang magawa sa kanyang katawan, walang magawa sa kanyang kalusugan. Kontrolin po ninyo, huwag po ninyong hayaan na ito'y kumalat pa. Bagkus, pagpalaan po ninyo ang mga gamot na kanyang iniinom at ang mga doktor na tumitingin sa kanya ay kayo patuloy magbigay ng katalinuhan sa kanila. Kayo lang ang aming pinagtitiwalaan at wala ng iba. Nais din po namin alalahanin si Mama Lina, Panginoon, na patuloy tulungan niyo po siya sa kanyang acid, Panginoon, sa kanyang sikmura na ilang linggo na po siyang pinapahirapan. Panginoon, bigyan niyo po ng ginhawa si Mama, Panginoon, sa karamdaman ito, at nawa ito po ay makontrol sa pagitan po ng inyong mapagpalang kamay. Nais din namin alalahanin si Ate Lani, Panginoon, sa kanyang pagdadalang tao, na patuloy kayo po ang mag-ingat sa sanggol sa kanyang sinapupunan, at sa kanya rin at ito'y prosesong ito'y sa loob ng siyang na buwan ay maging maayos lahat at maging malusog po sila, Panginoon, at pagkaloob nyo rin ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan nyo rin ang mga kapatid po namin na may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang mga lugar, sa ibang mga bansa, na ay patuloy ang mag-iingat sa kanila at lumabay, at ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. At gayon din naman, ilayo niyo ang bawat isa sa amin sa anumang tukso, at patuloy ang kalooban ninyo ay mangyari sa aming buhay kung paano ito nangyayari sa langit, Panginoon. Mahal po namin kayo, O Diyos, at wala po kami ibang nais kundi ang maitaas kayo at mabigyan kayo ng kalugdan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po yung aming pagtitipon. Ihanda po ninyong bawat puso at ang bawat isip, ang bawat kaunawaan sa pakikinig ng iyong Ebanghelyo. Tulungan niyo rin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na huwag makapag-istorbo ang aming kaaway, bagkus magkaroon kami ng pagtuon sa inyong mga salita sa umagang ito. Patuloy mong itaas ang inyong dakila at banal na pangalan sa bawat buhay na narito sa aming kalagitnaan, sa bayan ito, sa bayan ito ng Concepcion, at maging sa buong mundo. Ikaw ang pinakadakila, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas, mananakop at Diyos na si Jesus. Amen.
puso, at ang kanilang puso ay mapabali. Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Sapagkat ang mga bisig ng masama ay mamababali, ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Amen. Ito po sa salita ng Diyos. Salamat. Ate Teres, kayo yung mga nanuha po. Good morning! Kayo na lang tayo nagbabagayan ng Merry Christmas. Happy New Year! Ngayon, August na. Next month, bear na. Nakasilip na nga si Jose Marichan eh. Kumakaway ka. Ganda na nga yung scripture reading, ano? Yung Bible reading ko po ngayon ay nasa Psalms ako at kailan ko lang binasa ito. Tingnan nga natin muli yung verse 12 at saka 13 natin. Hi. So, sabi ko niya, verse 12, the wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth. Pag sinabi kong gnasheth with his teeth, yung nanggigigil, nanggagalaite, yung mga ngipin. Dati si Jan, nung mas maliit pa siya, pag malalim yung tulog niya, ang lakas ng tulog ng mga ngipin niya. May kamag-anak ba yung ganyan? Di ba? Yun ang gnashing of teeth. Pero, ito, gnashing of teeth na caused by hatred. Dahil sa kasalanan, dahil sa galit. So, ganyan yung mga masasama o yung mga makasalanan humalay kay Kristo laban sa mga sumusunod kay Kristo. Itong misis ko talaga na ito, iskandaloso talaga. So, ganun po yung gnashing of teeth. Ang sabi niya dyan, itong mga suwahil sa Panginoon, yung mga wicked, sila ay nag-iisip ng mga hindi maganda para sa mga sumusunod sa Panginoon, yung just. At habang ginagawa nila yung talagang nanggigigil sila, yung gnashing of teeth. Ano? Isang binanggit itong gnashing of teeth ay doon sa mga tao na pupunta ng impyerno. Ang sabi niya doon, there is fire that is not quenched, hindi namamatay yung apoy, and their teeth, sabi niya, ay they gnash with their teeth. So, yung iba, akala nila, nanggigigil yung mga nasa hell, yung nangingit yung mga ngipin nila dahil sa sinusunog sila masakit, pero hindi po dahil sa sakit, ano? Kundi dahil sa kasalanan, dahil sa pagkamuhi. Ganun po yun. Ganun din sila rito. At ngayon, this week, meron akong nakausap na pabalik-balik, paulit-ulit. Kasi pinipilit niya na ang Diyos daw ay nalulungkot. Okay? Ang sabi ko sa kanya, yung pag-iisip na yan na ang Diyos ay nalulungkot, yan ay pag-iisip ng mga nasa malaking simbahan at ng mga ibang grupo. Pero sa Bible, sabi ko, ang Diyos, hindi siya maaaring malungkot. Kasi di ba may mga picture sila na may puso, tapos yung puso ay may sugat, duguan, tapos parang nanunungkot ng mukha ng nasa picture, di ba? Dati may mga ganun din tayo sa bahay, di ba? So, napakalungkot na nature. Meron pa nga, may portrait na kay Kristo, yung puso niya, punong-puno siya ng parang mga bala ng pana. Tapos ang sabi, yan, kada nagkakasal daw tayo, tumutusok ko yung pana doon sa puso ng Panginoon. So, ganun yung paglalarawan nila sa Panginoon o sa Diyos na nalulungkot daw. Ang sabi ko pag niresipin mo gano'ng marami yung tao nagkakasawa, sabi ko, di napakamalungkotin naman ng Diyos mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Isipin mo yan, sa'yo pa lang malungkot na siya. Sabi ko, paano pa sa bilyon-bilyon? Sabi ko gano'n sa kanya. Alam mo, sabi ko, ang Diyos, nakalabas siya sa kanyang creation. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Diyos, hindi siya sakop ng... bonus lang to Ang Diyos, hindi siya sakop katulad ng time. Hindi nakapaloob ang Diyos sa oras. Kasi ang Diyos ay nandoon sa walang hanggang nakaraan, nasa kasalukuyan, at nandoon
Hindi katulad tayo. Tayo, nakasubject tayo sa panahon. Ang problema pa, hindi pa natin control yung panahon na ibinigay sa atin, di ba? Katulad yung kagabi sa seminar po namin o sa meeting namin, ang sabi nung isang pastor, sabi niya, malay nyo, bukas wala na ako. Totoo naman yun, di ba? Pero nandiyan pa lang siguro siya. So sabi niya, malay nyo, bukas wala na ako. Kasi hindi natin kontrol yung panahon natin. Pero ang Diyos, hindi siya nakukontrol ng panahon, ng oras. Siya ang may kontrol ng oras. Nakalabas din ng Panginoon sa space. Ibig sabihin ng Panginoon, He is everywhere. Yung presence niya, nandyan sa lahat ng dako. Hindi siya limitado sa space. Katulad tayo, nandito lang tayo ngayon, dito lang yung namomonitor natin. Yung doon sa bahay natin, kahit bahay natin yun, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung anong nangyayari. Because, subject tayo sa space. Pero ang Panginoon, He is outside of His creation. Ganun din, outside din siya sa mga emotions ng tao. Ang Diyos, perfect po siya. As a perfect being, at siya may control ng lahat, hindi po siya subject sa kalungkutan. Ang kalungkutan ay isang emosyon na nagpapahayag ng kahinaan dahil nalungkot ka sa isang bagay, hindi mo ngayon na-control, kaya nalulungkot ka, wala kang magawa dun sa nangyari. Tama po? And then meron siyang verse na binibigay dun sa Genesis chapter 6 verse 6. Huwag na tayo pumunta doon natin. Ang sabi doon, and it repented God that He created man. Sa ibang version ang nakasulat doon, and it caused God sorrow or grief. Undeniably, mga kapatid, ang Diyos, meron siyang emotion of His own. Pero yung emotion niya, hindi siya stained, hindi siya namantsahan ng kasalanan. Ang emotion ng Diyos ay banal. Therefore, ang emotion ng Diyos, hindi katulad ng emotion natin. Okay? Nandiyan pa po kayo, mga kapatid? Medyo malalim po ito sa kasi ito sa 1689 Baptist Confession. Okay? So isipin nyo, noong 1689 pa itong pinagkaralan, pero yung katotohanan na dala ng 1689 Baptist Confession is still so relevant sa panahon po natin ngayon. I believe yung iba sa inyo, baka ngayon lang narinig itong mga ganitong pagtuturo, but ang Diyos po, hindi siya nalulungkot. Okay? Katulad ng iniisip ng iba. Si Kristo, nung nandito siya sa lupa, nagkatawan siyang tao, natural po nalungkot ang ating Panginoon. Why? Kasi nagkatawan siyang tao Meron siyang kalikasang tao. Kaya nakaramdam po siya ng mga bagay na nararamdaman po natin. But as a divine being, bilang isang Diyos, ay hindi po maaaring maapektuhan ang Diyos doon sa mga bagay na nasa labas niya. Kasi ang Diyos, perfect siya sa kanyang sarili, kompleto siya sa kanyang sarili, hindi niya kailangan ng sinuman para maging masaya, hindi niya kailangan ng kung anuman para maging masaya, para maging buo. He is perfect and complete in His own. Wala po siya na naman kailangan. Tandaan po ninyo, bago lumitaw ang mundo, nandoon na ang Diyos. Wala pa yung mundo, nandoon na ang Diyos. Nandoon ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. And they are absolutely perfect. Masaya po sila, hindi po sila malungkot. Merong isang Kristiyano dati, narinig ko sa kanya, sa reaction ko, nagalit ako kasi ang tagal ng Kristiyano, pero sabi niya, bago mo, sabi na yung Diyos, anya nilikha na yung tao, kasi may nipya. Sabi po niya, nainip daw ng Diyos. Kaya, kasi Diyos siya, sabi niya, siya lang mag-isa. So, nilikha niya yung tao, sabi niya, para mayroon siyang magawa. So, mga kapatid, blasphemy po yun. Napakababang pananaw po sa Diyos yun, na gano'n ang isipin natin sa Diyos. Okay? So, bakit ko po binanggit yun? Kasi, pinipilit nitong kausap ko, na ang Diyos daw, tuwing nagkakasala daw yung nilikha, nalulungkot daw siya. Sabi ko, hindi pwede na
ang Diyos, meron siya katulad natin ng salitang sad at saka lonely. Meron siyang displeased. Meron siyang mga bagay na hindi siya nalulugod. Yun ang ini-imply ng Genesis chapter 6 verse 6 na ang Diyos, ini-imply niya na pagdating sa kasalanan, hindi siya nalulugod. Yun ang ibig niya sabihin galing po sa original na pagkasulat ng Bible doon sa Hebrew. Ano po? Na ang Diyos, He is deeply displeased against sin. Kaya, ang sabi sa niya, pag nagkakasalang tao, ang reaksyon ng Diyos, sabi ko, galit. Hindi lang galit, meron din katuwaan in a sense na minamak niya yung kasalanan kasi alam ng Diyos na itong makasalanan, nagkakamali siya at kapahamakan ng kahinatnan niya. Tingnan po ninyo yung sinabi rito. Ang ginagawa ng wala kay Kristo, yung wicked, ay masasama laban sa mga sumusunod kay Kristo, yung just. And then, ito yung ginagawa niya. Pagdating sa verse 20, anong sabi niya? The Lord is, or the Lord shall laugh. Ba't sinasabi nila na nalulungkot? Di ba? I mean, hindi po ito mga literal na mga yung ang Diyos ay hindi po gumaganon, no? These are figurative word na kung saan meron silang ipinapahayag na mas malalim. At dinadaan sila sa mga salita na mauunawaan po natin. But it doesn't mean na ito'y literal. Katulad na pag sinabi ng Bible, ang Diyos na aupo sa kanyang trono, hindi natin dapat isipin na ang Diyos may puwet na inuupo doon sa trono. Katulad ni Soriano. Si Soriano, ganun siya eh. Sabi, umupo ibig sabihin may puwet. Sabi niya ganun. Ano po yun? Blasphemy po yun, mga kapatid, na para isipin natin ang Diyos ay katulad ng tao. Yes, we are created in God's image. Pero hindi ibig sabihin yung image na physical. Ano po? Kundi ito'y kahayagan lang ng mga attributes ng ating Panginoon. Ang Diyos po, yung Diyos na totoo, yung Diyos na buhay, wala siyang anyo. Sa Bible, siya ay liwanag. Siya ay maluwalhati. Ganun po siya. May mga pagkakataon na dinidescribe siya ng Bible na para bang tao na may buhok, may mata, but mga figurative speech po yun pagdating sa Diyos para maunawaan po natin. So, dito sabi niya, ang Panginoon, tinatawanan lang niya yung ginagawa ng mga suwail sa Panginoon. In a way, ang ibig niya sabihin na alam niya yung kahihinatnan ng mga tao nito. Para bang ikaw, pagka may kilala ka na, o pag may ginawa ka, diba? Tapos, doon sa ginawa mo, hindi pala pwede, may mangyayari. Pagkatapos, mayroong gustong gumawa, sabi mo, huwag mo nang galaw niya kasi ganito mangyayari yan. Pipilit pa niya, hindi kaya ko. Ngayon ikaw, nakatayo. O sige, tingnan ko lang. Tingnan ko lang. So, tapos ginawa niya, napahamak siya. Sabi ko na sa iyo yan po yung ibig sabihin niyan. The Lord shall laugh at him. Okay? So, nabanggit ko lang po yan kasi sa pagbabasa ni Ate Cares, nakita ko po yan. For he said that his day is coming. So, ibig sabihin, yung mga bagay na yan na tinatangkilik po at ginagawa po ng mga suwails kay Kristo ay hindi magtatagal para sa matalaga. In fact, I think sa verse 16, sabi sa verse 16, a little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. So mga kapatid, tama yung inaawit natin kanina, di ba? Na ang nagbibigay sa atin ng tunay na satisfaction dito sa mundong ito ay hindi matatagpuan sa mundong ito. Amen? Kundi nasusumbungan natin kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Kaya, napakaganda po mga kapatid. Kung ano man meron yung matuwid, ang sabi niya, nakakarampot. Higit pa yun sa kung ano man meron itong mga mayayaman ng mundo. Kaya mga kapatid, huwag po tayong madiskurahe minsan, kung wala tayong mga bagay na meron sila.
Basta ang isipin lang natin, meron tayong Kristo sa ating buhay at tayo magpatuloy na naglilingkod sa Kanya. At ba yan? Nakapag-spend yata ng 10 minutes dyan. Okay, ngayon po tuloy-tuloy na tayo. Tayo po ay nasa aklat ng Colosas. We're doing a series of lessons in the book of Colossians. At salamat sa Panginoon, nasa chapter 3 na tayo. Amen? Bagamat medyo nahihirapan tayo dito sa Colossians kasi pa-4, 5 versikulo lang tayo kada meeting kasi napakaraming detalye po rito sa aklat ng Colosas. Pero salamat sa Panginoon, last week ay medyo madami-dami yung ating natalakay. No? I think nakapagtalakay tayo ng 10 verses nung nakaraang linggo sa chapter 2. At napag-aralan po natin sa chapter 2. Saan na ba yun? So napag-aralan po natin sa chapter 2 yung paalala ni Paul patungkol sa mga false prophets. Ano po? At binigyan tayo ng mga babala pagdating sa mga nagpapatupad ng mga Jewish laws at saka Gentile tradition, na bilang mga Kristiyano ay hindi na po tayo dapat nagpapasakop sa mga bagay na ito. Okay? Meron na tayong kalayaan kay Kristo. And then, dito po sa ating pag-aaralan sa umaga ito, sa Colossians chapter 3, tatalakayin po natin ang verses 1 hanggang verses 4. And our topic this morning is entitled The Reality of Spiritual Living. Ang realidad ng pamumuhay spiritual. Ito ang wala ang maraming tao. Oo, nabubuhay sila araw-araw. Oo, abala sila sa pamilya. Oo, abala sa mga gawaing bahay. Abala sa trabaho. Abala sa bisyo, abala sa personal na kasiyahan, katuwaan, abala sa barkada. Pero wala silang spiritual na buhay. Wala silang pinagkakaabalahan pagdating sa kanilang spiritual na buhay. Ang tunay na mananampalataya, meron siyang spiritual na buhay. At dahil meron siyang spiritual na buhay, nagkakaroon siya ng pagkaabala sa kanyang spiritual na buhay, kung kaya't binabalanse niya ngayon ang kanyang buhay doon sa kanyang buhay sa mundo at sa kanyang buhay sa harap ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid? Because spiritual life is real. Totoo po ang spiritual life. Katulad ng buhay natin sa araw-araw, pwede ba natin sabihin, medyo napapagod na mabubuhay araw-araw, pahinga muna kaya ako. Alam mo ganoon mga kapatid? Gusto mo bang magpahinga muna sa buhay mo? Kahit 3 araw lang? Di ba? Naalala mo kahapon, kasi sa IBMA po, meron po kaming contribution sa IBMA. And then yung contribution na yun, ang tawag po doon LOC or League of Churches. And then yung contribution po na yun, kung may mangyari hindi inaasahan, or kung mayroong mga pangangailangan, meron po siyang mga benefits na ibibigay sa mga nagpo-contribute. Halimbawa po sa akin, halimbawa bigla akong nawala, huwag na masyadong loobin ng Panginoon sa darating na malapit na ito. Sana matagal pa. So, makakakuha po ang aking asawa doon ng 75,000. Pero doon sa mga local pastors, dahil mas mababa po yung kanilang contribution, 30,000 po yung binibigay. Pero, meron mga churches na malalaki yung bilang nila, so kahit na hindi missionary yung nagko-contribute, they are required to contribute mas mataas. Pero ngayon, binago na yon. Kahit na medyo malaki yung simbahan, kung isa lang yung pastor, doon pa rin sa mababa, doon pa rin sa minimum yung contribution. Kaya lang may nagtanong, sabi niya, Pastor, sabi niya, kung bababa po yung contribution po namin, sabi niya,
paano po yung benefits? Sabi niya, 75,000 pa rin po ba? O 30,000 na lang? Sabi niya. So, ewan ko kung pumasok sa isip ko, bigla ako nagbiro. Sabi ko, Pastor, kung gusto mo, bigyan na kita 75 ngayon, gusto mo na? Sabi ko. So, ano po yung death benefit? So, nagtawanan po yung mga nasa loob ng kwarto. Pero sabi ko, joke lang po, Pastor. Pero mga kapatid, alam po ninyo, wala pa sinuman sa atin ang ayaw mabuhay. Ang buong gusto nang mamatay. Kaya ayaw natin magpahinga. Kahit minsan pagod na tayo, kahit minsan yung tao makita mo, daming sakit, di ba? Mahina na, hirap na maglakad, hirap na humilos. Pero tanungin mo yan, ang dami niyo po sakit, ang dami niyo pong nararamdaman, hirap na po kayong kumilos, hirap na po kayong kumain, hirap na rin po kayong umihi at dumumi. Lahat na lang po mahirap. Gusto niyo lang po. Sasabihin sa inyo, siyempre gusto ko pang mabuhay. Wala po sino man ang gusto magpahinga sa buhay, di ba? Kasi baka pag nagpahinga ka, tuloy-tuloy na. Kaya ang pinakapahinga natin, tulog lang. Pero sa mga sunod sa buhay, tuloy-tuloy lang yan. Ganon din po sa spiritual, mga kapatid. Kung buhay ka sa spiritual, abay, dapat naisip mo na hindi ka nagpapahinga sa spiritual ng buhay. Eh, yung ang buhay dito sa lupa, pagsamantala lang eh. Di ba? Ilang taon lang tayo dito sa lupa. Kahapon, nag-goal nga yung pinakamataas ng IBM, nag-goal sa kahapon, sabi niya, mag-goal tayo, mag-start tayo, sabi niya, 15 years, ganito yung goal. Pagkatapos sabi niya, after 15 years, 67 na ako. Yung nanay ko, sabi niya, namatay ng 67, sabi niya. So, hindi ko alam kung aabutin ko pa yung 15 years, pero mag-goal tayo doon, sabi niya gano'n. So, wala pong nakakasiguro, amen, mga kapatid. Kahit walang nakakasiguro, kahit pagod tayo, kahit marami tayong nintindi, ayaw natin magpahinga. We still want to live. Pag may sakit tayo, we pray for healing because we still want to live. Minsan, kahit na mahal yung pagpapagamot, ginagawa ng paraan because we don't want to die. We want to continue living. Pero bakit po ang karamihan pagdating sa spiritual life, pagdating sa kanilang spiritual living, wala po silang pakialam. At meron naman yung iba, meron nga silang sinasabi spiritual life, pero hindi ganoon ka-active. Pwede ba sa tahanan po natin sa isang araw? Nay, ano pong pagkain ngayong araw? Itong buong araw, di muna tayo kakain. Pahinga muna tayo sa buhay. Pwede ba yun? Hindi pwede magpahinga, amen? Pero bakit maraming nagpapakilala ng Kristyano, nagpapahinga sila sa kanilang spiritual na buhay? They stop reading the Bible. They stop praying to God. They stop fellowshipping with other believers. They stop in the things of God most often in their lives. At yun ang nakakalungkot. Di ba? Minsan nandiyan lang yung Bible, katabi natin. Minsan nasa cellphone, nasa tablet, pero we don't take time to read and to meditate for our spiritual life. Di ba? Wala pa kayo binabasa sa teksto. That's the reality, mga kapatid, ng spiritual life. Kaya napakapalam natin, nasa church tayo, linggo-linggo, we pray together. Minsan, ewan ko kung naiisip ninyo, pag nagpipray si pastor ng pastoral prayer, minsan napapahaba yung, minsan pag pinapanood ko po yung live natin eh. Pag uwi sa bahay, piniplay ko yan eh, tinitingnan ko. Minsan kasi si misis ko may mga comment yan, so ino-observe ko. Pero minsan napapansin ko, hindi na ba naman palalaki ko Tapos i-skip ko, nagpapray ko rin. So minsan, hindi ko alam kung naisip nyo habang nagpapray si pastor. Lagi naman pray si pastor. Hindi ko alam kung gano'n yung nasa isip ninyo. Pero mga kapatid, di ba pagka may piyesta o birthday o kasal, tapos yung pagkain masarap, di ba? Parang balik tayo ng balik. Kagaya ng anniversary natin, di ba, sa itong baby back ribs? Ubus na dyan eh. Kaya sabi ko sa misis ko, next anniversary natin, sabi ko, magpa-baby back ribs ulit tayo, pero sabihin mo, sabi ko, hatiin yung hiwa. Para kahit balik-balik sa atin yung gigan mo, ubus eh. Dahil masarap eh, di ba?
Ganun din dapat sa spiritual life, mga kapatid. Di ba? The more we pray, the more we read the Bible, the more we meditate, the more we fellowship, dapat nasasarapan tayo sa ating spiritual life. Amen? Yan po yung spiritual life po natin. Yung iba hindi makatagal sa church ng 2 oras eh. Isa't kalahating oras pa lang. Napahaba na yung si pastor ha. Hindi mo dati na pag-presin din ito ha. Di ba? Dadamay mo pa yung katabi mo. So, let's read our text, mga kapatid. The reality of spiritual living. Colossians chapter 3 and verse 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita ay sumundaling lumapit sa Panginoon. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you for this time that you have given to us to be able to once again study and meditate upon your word. And we ask that you use this time to grow and mature each and every one of us in our spiritual lives, Lord. Help us through the illumination of your powerful Holy Spirit, that He be the one to teach us and guide us and bring us into the truth of your words, and that you would